Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 25 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos makausap ang kanyang mga magulang, muling bumalik si Arthur sa kaharian ng Eleanor kasama sina Varian at Tessia. Pagdating nila sa palasyo, sinalubong sila ni Haring Alduin at Reyna Miriel. Habang papasok si Arthur sa bulwagan, pinigilan siya ni Haring Alduin na may seryosong ekspresyon sa mukha. Sa isang mahinahong tinig, inamin ng hari na ang matagal na panahon niyang pamumuno ay nagpatigas sa kanyang pananaw at naging makaluma siya sa pag-isip. Agad namang nagsalita si Reyna Miriel at buong kababaang loob na humingi ng tawad sa naging pagtrato nila kay Arthur noon, lalo na't tutol sila noong una sa pananatili ng isang tao sa puso ng kaharian ng mga elf. Taos puso nilang tinanggap si Arthur at sinabi ni Miriel na ituring na rin niyang tahanan ang Eleanor. Nakangiti sa gilid si Varian, dating hari at ama ni Alduin. Nahalatang natuwa sa kinalabasan ng pag-uusap. Dagdag pa ni Haring Alduin, si Arthur ay hindi lamang tagapagligtas ng kanyang anak na si Tessia, kundi pati na rin ang unang disipulo ng kanyang ama, si Elder Varian. Inilahad niya ang kamay upang formal na tanggapin si Arthur, at tinanggap naman ito ni Arthur na may pasasalamat. Pagkatapos ay biglang nagsalita si Tessia at nagsabing, kung totoo nga ang pagsisisi ng kanyang mga magulang, ay hayaan silang maglibot ni Arthur sa lungsod. Napatinginan lang ang mag-asawa sa isa't isa, ngunit hindi na tumutol pa. Habang hinihintay ni Arthur si Tessia sa labas, dumating ito ng masigla at agad siyang hinila para simulan ang paglilibot. Sa hindi nila alam, palihim silang sinusundan ni Varian na nagbihis upang hindi makilala. Habang naglalakad sa gitna ng masiglang lungsod ng mga elf, bigla silang nakabangga ng isang batang elf na mayabang at agad nandidiri. Sa halip na humingi ng paumanhin, galit pa itong nagreklamo na nahawakan siya ng germs mula sa tao. Kinutya siya at sinabing hindi siya nababagay sa Eleanor kahit na paborito siya ni Elder Varian. Tinawag pa siyang unggoy ng kanyang mga kasamahan, hinila na lang siya ni Tessia palayo, sinasabing huwag na lang silang pansinin. Ngunit sa halip na mainis, napangiti si Arthur. Para sa kanya, sobrang kitsch ng eksena, parang eksenang kinuha mula sa isang baduy na kwento. Dahil dito, naisipan niyang asarin ang mayabang na batang elf. Ipinakilala ng bata ang sarili bilang si Farid Ibzar II, at mayabang na inalok si Tessia ng paglalakad habang minamaliit si Arthur. Umarting nagulat si Arthur at sinadyang maliin ang pangalan nito bilang Farid Ibzar, kunwaring bilib na bilib sa kanyang katalinuhan. Sa simula'y natuwa si Farid ngunit agad napansin ang panunukso ni Arthur. Nagalit siya, tinawag si Arthur na mangmang, at ipinaliwanag ang tamang bigkas ng kanyang pangalan. Nagpatuloy si Arthur sa pang-aasar, lumuhod pa't nagpanggap na nagpapakumbaba sa dakilang henyo. Halos hindi na makapagpigil sa kakatawa si Tessia. Ngunit si Farid ay hindi natuwa. Sa labis na kahihiyan at galit, ibinagsak niya ang isang panyo sa lupa, isang tradisyonal na porma ng hamon, at inanyayahan si Arthur sa isang duelo. Sandaling nagulat si Arthur at nag-isip kung gaano kaseryoso ang mga duelo sa kultura ng mga elf. Agad namang sumingit si Tessia at pinagalitan si Farid sa pagbibigay ng hamon sa disipulo ni Elder Varian. Gayunman, nagmatigas si Farid at sinabing itinuro sa kanya ng kanyang ama na huwag hayaan ang sinuman na tapakan ang kanyang dangal. Itinuro niya ang kanyang wand kay Arthur at sinabing ang pagtanggap o pagtanggi sa duelo ay magdadala rin ng kahihiyan sa pangalan ni Varian. Napapaligiran na sila ng mga nanonood. Kabilang ang ilang matatanda at kabataan, tahimik si Arthur, ngunit inakala ni Farid na pumapayag siya. Ipinasa ni Farid kay Tessia ang pag-opisyal ng duelo, at walang nagawa si Tessia kundi itaas ang kamay at ipahayag ang pagsisimula. Buong yabang na nagsimulang magsalita si Farid, ngunit bago pa siya makapagbitaw ng kahit anong mahika, sa isang kisap mata ay nasa harap na niya si Arthur. Isang suntok lang ang ibinigay ni Arthur, at agad siyang bumagsak sa lupa, napabuntong hininga si Arthur sa pagka-disappoint. Yun na yon? Anya. Alam na ni Tessia ang mangyayari, kaya't agad niyang hinawakan ang kamay ni Arthur at nagyayang tumakbo palayo habang natatawa. Habang tumatakbo sila,
Napatingin si Arthur kay Tessia at unti-unting nadama ang mas malalim na pagtingin at pasasalamat sa prinsesang ito. Magaan ang loob, totoo, at laging nasa tabi niya. Nagpatuloy ang maghapon sa pagbisita sa iba't ibang lugar, mga tindahan, aklatan at mga tanawin ng lungsod. Bagamat nakakatawa ang insidente kay Fairit, ang masayang sandali nila ni Tessia ang tunay na nagpatahimik sa isip ni Arthur. Sa pagtatapos ng araw, tinanong ni Tessia si Arthur kung kinakabahan siya para sa pagsasanay sa ilalim ni Elder Varion na magsisimula kinabukasan. Naalala ni Arthur ang sinabi ni Varion, ang pagsasanay ay magiging matindi at masakit, parang paglulubog ng katawan sa kumukulong alkitran. Malalayo siya sa pamilya at mawawala ang anumang uri ng ginhawa. Ngunit sa kabilang banda, kung kakayanin niya, magiging napakalaki ng gantimpala. Ngumiti si Arthur at sumagot na hindi siya kinakabahan, excited siya. Naalala niya kung gaano kalayo na ang kanyang narating, mula sa mga pagsubok sa kanyang nakaraan hanggang sa muling pagkikita nila ng kanyang pamilya. Pinisil niya ang kanyang kamao at buong tapang na sinabi na handa siyang harapin ang sakit, ang hirap at ang lahat ng dadating. Sabik siyang salubungin ang kinabukasan, anuman ang hatid nito, at dito nagtatapos ang chapter 25 ng The Beginning After the End. Gusto niyo ba ng chapter 26? Mag-comment na sa baba at maraming salamat.